Dito naunawaan ni Zhou Xiaogu kung bakit biglang nanghina ang puwersa ni Chendo. Ginamit kasi nito ang buong lakas ng kanyang martial soul para ituon sa kanyang paningin. Sa tindi ng enerhiyang nagmula sa pinakawalang mental shock war stamp ni Chendo ay kamuntikan ng map-atres si Zhou Xiaogu. Kasunod nito ang biglang pagkinang ng kanyang paningin at nang magbalik ang kanyang malay ay labis na pagkabigla ang rumahistro sa kanyang mukha. Napagtanto niya na nagtataglay pala si Chendo ng isang pambihirang mental power at ang buong paligid na kanyang nakikita ay isa lamang palang ilusyon na gawa ng isang mental attack. Kaagad na binalot ng matinding kaba at malamig na pawis si Zhou Xiaogu. Nang makarinig siya ng isang malakas na kalabog sa kanyang likuran ay mabilis siyang lumingon upang alamin kung ano ang ingay na iyon. Pagtingala niya ay tumambad ang isang dambuhalang nilalang na may nag-iisang pulang mata na tila nakangiti sa kanya kaya bahagya pa siyang napaatras sa labis na kalakihan nito. Habang nangyayari ito sa kanyang isipan ay napaluhod na si Zhou Xiaogu sa totoong buhay dahil sa bigat ng pinsalang dulot ng atakeng iyon. Nawalan siya ng kakayahang kumilos at nagsimula na ring umagos ang dugo sa kanyang bibig. Sa pamamagitan ng asul na enerhiya ay pinabalik ni Chendo ang kanyang espada mula sa malayo diretso sa kanyang kamay. Habang nanunood ang mga tao ay inisip ng isang lalaking may bitbit na kahoy na krus na nagpapanggap lamang si Zhou Xiaogu kaya sinigawan niya ito na gumising at kumilos na. Ang isa namang manunood ay nagtataka at nag-aalala kung paano mabilis na nag-api si Zhou Xiaogu habang umaasang may mangyayari pang milagro sa laban. Subalit dahil walang kalaban-laban at hindi makagalaw si Zhou Xiaogu sa epekto ng mental attack ay sinamantala ito ni Chendo upang magpakawala ng isang mapaminsalang hiwa na direktang tumama sa katawan nito. Pagkatapos ay dahan-daw ang lumapit si Chendo at malamig na nagpahayag kay Zhou Xiaogu na dito na tuluyang nagtatapos ang kanilang labanan. Kasabay nito ay lumabas na sa screen ang opisyal na resulta na si Chendo ang nagwagi. Dahil sa kabigwang ito ay napasimangot ng malalim ang ama ni Zhou Xiaogu. Habang nagpupuyos ang galit sa kanyang isipan ay nagbanta siya na hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Chendo at sa tindi ng kanyang inis ay naiupi niya ang hawak niyang lata ng juice. Samantala labis ang katuwaan ni Teacher Yu dahil sa sariling sikap ay natutunan ni Chendo ang mental martial arts. Patunay lamang ito na ang kanyang mental power ay nasa 100% na at matapos itong umangat ay lumampas na rin sa antas 15. Seryoso namang nagwika si Teacher Pang na basta't magpatuloy ang pag-unlad ng life intensity ni Chendo ay tiyak na magiging isa itong mahusay na haligi bilang isang soaring martial artist kaya maaari na siyang ituring ngayon bilang isang quasi-A class. Agad na itinanong ni Teacher Pang kay Teacher Yu kung nararapat na bang pagkalooban si Chendo ng isang direktang A-class letter of intent dahil alam naman ng lahat na napakabihira lamang ng mga nakakatanggap ng ganitong paanyaya. Sumang-ayon naman si Teacher Yu dahil naniniwala siyang ang kakayahan ni Chendo ay may potensyal na umabot sa strategic level ngunit ang paggawad ng A-class at S-class ay nangangailangan pa ng formal na pag-uusap at basbas mula sa kanilang principal. Dahil doon, mabilis na tumayo si Teacher Yu at sinabihan si Teacher Pang na kailangan na nilang umalis upang kaagad na makausap ang kanilang principal. Binigyang diin pa niya na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya makuha lamang si Chendo sa kanilang panig. Makalipas ang ilang sandali, habang nakatayo sa isang tahimik na pasilyo ng High City No. 1 High School, matagumpay na natawagan ni Teacher Yu ang kanilang pinuno. Direkta niyang itinanong dito kung sa palagay ba nito ay may katuparan ng mga kahilingang inilatag ni Chendo. Mula sa kabilang linya, maririnig ang baritonong tinig ng principal na si Pang Tianwen, ang namumuno sa Kilin Martial Arts University. Nagpahayag ito ng matinding interes tungkol sa isang umuusbong na martial artist na ang pangunahing motibasyon sa pakikipaglaban ay ang kaligtasan ng kanyang sariling pamilya. Para sa kanya, napakabukod-tangi ng ganitong karakter. Ipinahatid ng principal kay Teacher Yu na malaki ang tiwala niya sa kakayahan nilang magdesisyon. Sinabi niyang makatuwiran naman ang pagkakaloob ng isang A-class letter of intent lalo na't nakikita naman ang quasi-A-class na potensyal ni Chendo. Subalit ang hiling nitong dalhin ang kanyang buong pamilya patungo sa First Biosphere ay malinaw na sumasalungat sa mga itinakdang batas ng High Martial Arts Cultivation. Agad namang nangatwiran si Teacher Yu at ipinaalala sa principal na sa kanyang pagkakaalam ay may 2 unibersidad na ang nakapagpapirma ng mga estudyante sa ilalim ng A-class contract sa taong ito. Idinagdag pa niya na sa buong taon ay ngayon lamang sila nakatagpo ng isang quasi-A class na katulad ni Chendo.
Seryoso niyang ipinaliwanag na kung mas maaga nilang mapapapirma si Chendo at mapapataas ang life intensity nito, magkakaroon pa sila ng malaking tsansa sa darating na 3-school freshman joint martial arts tournament na gaganapin isang buwan pagkabukas ng klase. Hindi na raw maaari na habang buhay na lamang silang nakapako sa ikatlong pwesto taon-taon. Hindi muna nagbigay ng agarang desisyon ang principal. Iminungkahi nitong pag-aaralan muna niya ang sitwasyon at pinayuhan silang hintayin na lamang ang kanyang pinal na pasya. Nang sumapit ang hapon sa venue ng paligsahan, formal nang isinabot ang medalya kay Chendo habang umaalingaw-ngaw sa buong paligid ang anunsyo na ang itinanghal na kampyon ng 100 City Hegemony Tournament ay walang iba kundi si Chendo mula sa Liang City Team. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang kinatawan mula sa Liang City Team ang nag-uwi ng pinakamataas na parangal kaya naman opisyal na nakasulat si Chendo sa kasaysayan. Sa mga sandaling iyon, nagbalik sa alaala ni Chendo ang kanyang naging pakikipagtunggali sa mga Two-Face 3-Knife Beast. Batid niya na kung hindi niya tuluyang nilipol ang mga nilalang na iyon sa Crystal Space kagabi ay hindi aabot sa antas 10 ang kanyang mental power na siyang naging susi upang maunawaan niya ang War Stamp. Sa katunayan, kung sakali mang mauulit ang laban ay tiyak na hindi na siya hahayaan ni Zhou Xiaogo na magkaroon ng oras para mag-charge ng lakas at hindi na rin ito lalapit ng ganoon kamapanganib sa kanya. Walang pag-aalinlangan na sigurado siyang matatalo sa susunod na pagkakataon. Subalit wala nang puwang ang mga pag-aalinlangan dahil ang katotohanan ay siya ang nagwagi sa laban na ito. Dahil dito ay lalo niyang hinigpitan ang hawak sa premyong napanalunan habang seryoso itong pinagmamasdan. Samantala, sa loob mismo ng opisina ng High City No. 1 High School, seryosong nakaupo sa kanyang hapag ang principal nang papasukin niya ang isang guro na kumatok sa kanyang pintuan. Pagpasok ng guro ay agad nitong itinanong sa principal kung wala ba itong balak na makipagkita kay Chendo pagkatapos ng makasaysayang laban nito. Itinanong din niya kung hindi ba ito dadalo sa engranding award ceremony, subalit sa mga oras na iyon ay tuluyan nang nakaalis ang lahat ng mga tao. Bahagyang may pagkailang na sumagot ang principal na sa susunod na pagkakataon na lamang siya magpapakita. Matapos ito ay seryoso niyang sinabi na pagkalipas ng ilang buwan ay nakatakda na siyang magbalik sa Extreme Martial Palace. Kaya naman mahigpit niyang ipinag-utos na ipabatid sa iba pang 3-star deacons na opisyal na nilang pinasisimulan ang tinatawag na dynasty plan. Mabilis namang tumango ang babaeng guro bilang paggalang at sumagot ng opo bilang pagtanggap sa mahalagang kautosang iyon. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.